Magandang hapon. Pumalakpak naman kayo. May kasamang hiyawan, charot. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa aming masugid na mga taga-subaybay ng aming programa at lahat po ng programa ng Abante News Online at Teletabloid. O diba, thank you talaga dahil namamayagpag po ang aming mga programa sa social media. Wow. At yun po ay dahil sa inyo. At ngayon po ang araw na ito pong episode na to, ay makakatsikahan naman natin ang isang Morena beauty. At siya ay dating Viva Max star. Wow. Alamin natin kung ano na ang nangyari at kung ano ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Pero dapat talaga ay tumutok kayo sa buong episode na to kung saan ang aming programa ay walang atrasan sa challenge, sa chika super galing. And this is your host, Ray Fresh Pumaloy, ang Abante Liling. Ganon. Wow. Dapat yung paganyan, hindi ba? Ayun naman. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang pong ipaalala po sa inyo, sa aming mga manonood, ng aming pong programa ay para po sa 18 pataas. Restricted po dito ang 18 pababa. So kung hindi naman natin maiwasan na mayroong mga pasaway at gusto talagang maaliw sa aming content, ay nako, parental guidance is my advice. O, ayan, malinaw ha. Sinasabi na po namin sa inyo dahil siyempre kahit na social media po tayo, meron din po tayong maliit na responsibilidad para sa ating mga manonood. Alright, eto na siya, hindi ba? Nako, napakaganda, morenang-morena. At ito po ay tinatawag talaga nating Pinay Beauty. Wow. Please welcome here in our show, Mara Halipa! Wow! Hi! O, diba si Mara? Mara, kumusta ka na? I'm good po. Kumusta na si Clara? Wala, nakatago na siya. Nakakaloka si Mara, nabibigba ng labanan. Tinago ko na. Tinago mo na, pero ano bang size niyan, Mara? Nakakaloka. Umpisa mo natin sa dede mo. Charot. Anong size niyan? 38 to... Naglalaro sa 36, 38. Wow! 38D. 38D? Wow. Meron ka pa nakukuhang mga bra na ganyang size? Or mahirap minsan? Mahirap humanap. Usually, nag-order ako online. Online? So, ano pinaka-problema ng dibdib mo? Yung cup niya ba? Or yung pinaka... Ano ba yung tinatawag doon? Yung cup niya or yung sa likod or something? I think yung sa likod kasi hindi nagmamatch yung laki sa liit ng... Talaga may gano'n? Usually, naka-size ako sa mga obese or mas matataba na. I mean, I'm not body shaming anyone, but yeah, hindi siya nag-aangkop, kaya nahihirapan ako maka-order. Nahihirapan ka maka-order? So siguro pag nag-order ka, bultuhan na ito para just in case magkaroon ng, kumbaga, mawala ng stock, at least meron ka na. Usually, tinitignan ko po muna. So, magka-try ako ng one para makita if it fits me. Pero pag hindi na ako order. Sa mga department stores, mahirap din makahanap, dapat online. Yes, mahirap po. Ano mga brand na hindi tayo nag-endorse ng kahit ano, para naman dun sa ating mga manonood na ganyan din yung size ng kanilang bubelya. Ano mga brand ang pwede? Kasi usually, pag mga local na brand, mahirap, di ba, ang mga boobs ng mga Pilipina, hindi naman ganun talaga kalakihan. Pero may sa H&M, usually doon ako nag-shop and meron din namang size. Or mas mababa kasi ang kinukuha ko, mas maliit ng onte sa size ko dahil ayoko naman na mas lalong lumaki siya pagka sinuot ko yung tamang size. Kasi yung cup nun malaki. Kaya mas binabawasan ko ng isa. Ano yung ang tawag dito, mga disadvantage or struggle ng mga babaeng merong ganitong kalaking boobs? Kasi minsan, pag na-overwhelm yung laki sa dibdib, hindi nagpapantay sa hips. So, kailangan i-work out. Meron naman din, pag sumobrang bigat, yung likod, nagkakaroon tayo ng difficulty sa pag-upo, paghiga, kasi may nakaumbok. So, nakaganon tayo. So, hindi ka pwedeng dumapa pag nahihiga? Pag natutulog? Oo, medyo mahirap. Mahirap. Pero, ikaw ba pag nakatihayang ganon, yung alaga mo ba, nakaganon pa rin o nakaganon? Pag natural ang boobs ng babae, of course, hindi siya mag-stay ng mataas. Magpa-flatten siya kasi
it's so heavy para buhatin ng katawan o naman. So, hindi siya buo. Pag tumatakbo ka, paano yun? Mahirap? Nasusuportahan ba? Medyo nagbabounce siya. Nagbabounce, hindi masakit? Masakit. Sobra. Speaking na konting lakad lang na nag-bounce or yung mga bump sa motor, sobrang sakit. Di ba, hindi hinahawak, tinatangalan mo siyang ganyan? Or hindi na ako tumatakbo. Hindi ka na tumatakbo. Paano pag meron kang role or meron kang eksena na kinakailangan mong tumakbo tapos tiis na lang gagawin mo? Oo, para sa role, para sa character, kung kinakailangan, of course, being a professional actress. Wala kang planong magpa-reduce ng boobs? Before, meron eh. Pero meron naman yung mga exercise na para sa mga babae na kung gusto mong mag-tighten siya o mas maging firm, possible siya. Pero hindi na siguro, I'm okay with it. Okay, paano yan pag nagka-baby ka, nanganak ka, di ba? Baka mas lalong lumaki. Yun ang actually kinakatakot ko. Kasi dalaga pa ako, wala pa akong baby. So, lagi ako napagkakamala na may baby na or at least dahil dati obese po ako. So, may mga stretch mark na naiwan. Tanungin ako for that. Pero, yeah. Obese ka dati? Yes. O di ba paano yan? Pag kumakain ka, pinapatong mo na lang yung dede mo pag medyo mabigat. Sa lamesa. Hindi naman. Pero teka muna ha. Eto kasi meron akong nakita sa post ni RR Enriquez. Tapos nag-viral din naman to, para naging parang subject of discussion na yung free the nipple. Ibig sabihin, sa Paris kasi, si Heart, hindi siya nagbabra. Usually, mga babae sa Paris, hindi sila nagbabra. So, nakikita yung nipple na nakabakat sa mga t-shirt, sa mga suot nila. Ikaw ba, kaya mo yung ganon? Or medyo awkward para sa'yo? Or mahirap, baka medyo bumaba yung boobs dahil medyo malaki sa'yo? Yung unang question, if okay, before yes, pero ngayon kasi we aim na mag-focus sa acting skills then sexy, pero of course, dun sinasabi niyo pong sa sad siya. Hindi, kasi pagka wala ka pang baby, yung ilalim, buo pa. Ang dahilan lang naman ba't magsasag instant taas dahil sa dati, yun nga, na-stretch siya dahil mataba, then pumayat, pero yung sa baba, buo pa, makikita mo yan. Makikita pa? Pakita mo nga, tagalin mo yung brat, makikita mo ito buo. Chararat lang. Uy, pero teka muna, sa mga hindi nag-focus na tayo sa boobs kasi medyo na-overwhelmed lang ako doon sa size itong babae ito. Maliit siya ha, pero kita mo naman, pag tinignan mo siya sa screen ha, parang pagkalaki-laking babae. Ang tawag sa kanya, voluptuous. Yung mga ganun yung medyo malaman, hindi ba? Balik tayo dun sa, kasi sabing ganun kasi nabasa ko dun sa pinadala sa aking info, na hindi ka na Viva Max. Kailan pa? Since, lately lang din. Bakit? Okay ang pagiging Viva Max. Magandang kitaan, and then marami kang, marami kang pelikula, and then sumisikat, marami kang fans. I guess I must say na at this point, nagpo-focus ako sa acting skills. Kasi alam ko na I have to improve more, and sa pinasok kong industry, you have to be mentally, physically, especially emotionally prepare for what will happen. Lalo na yung sa industry na pinasok natin na pa-sexy. And when my father had the disease, nagkaroon siya ng heart problem, complications, that was the time na, okay, nung nakikita ko na parang nalulungkot siya because I had to be so sexy on social media just to earn for the family. So, pag tayo kaya natin, but for them, pag nakikita natin silang nalulungkot, parang, sige, wag na nga. So, yun ang dahilan kung bakit. Hindi dahil hindi mo kayang maghubad na. Part of it, ganon. Kasi parang gusto natin makita ng tao na we have something, talent na makikita nila, magaling siyang umarte, not because pa sexy, pero it was a good experience. Napakagandang experience sa magka-movie, experience kung makatrabaho yung mga magagaling na director, like Rodante Pahemnya, napakagaling. So yung mga artists. Nakailang pelikula ka lang sa Viva? Actually, isa lang. Isa lang? Yeah, because yung time na nasabi ko sa manager ko, well, open sila after the movie. Mga 1 month o 2 months no movie. Sinabi ko na, kasi yun yung time na
nagkakasakit na yung father ko. Hmm. Yun, puso kasi eh. So, parang natakot ako na atakihin. And, yes, sobrang Nakikita niya ba? Napapanood niya ba yung mga pelikula mo? Nalaman niya na. Nalaman Pero alam niya, niya. nagpa-sexy ako. Ang problem lang, if yung ibang tao na yung nagsasabi sa kanya, medyo nalulungkot. Pero sabi nga niya, huwag ka na magbigay, sige okay na. Eh, yung nakakalungkot bilang anak na hindi ako tutulong meron kang problem financially. So, Pero yung malungkot. kumusta naman? Kasi alam ko, pag, yun nga, sinabi ko, malaki ang kitaan, malaki ang TF, tapos sinusunod ng mga pelikula, and other than that, parang meron ka pang ibang pwedeng pagkaabalahan, di ba, aside from acting sa Viva Max. Kumusta naman ang flow ng kitaan mo bilang isang actress na hindi na masyadong nagsisexy, naguhubad? At first, mahirap eh. Kasi you're branding for something, but the opportunity was there. Actually, last time, nag-audition ako for international movie. It was good to experience such as privilege na makatrabaho yung mga international people, like mga foreign, katulad na sinabi So, natin. nakapasok ka? Hopefully. Okay, sige. Because it's still in process. And last time, sumali tayo sa PBB, nag-audition po ako for Bahay ni Kuya. And yun nga lang, hindi tayo nakapasok hanggang second level lang. But still... Anong batch? Season 11. Ay, Ito po. ngayon. Okay. Ito lang, bago lang po. Kasi gusto kong makita rin ng father ko na, yun. Sorry for lagi kong binibring up. Kasi yun yung recent na problem and situation ko. That's why. And then, aside from PBB, ano pa yung mga pinagkaabalahan mo? Yeah, acting workshop internationally ulit. Kasi I think kailangan ko talagang maging versatile na actress para kahit saan ako ibigay na role, kahit saan ako dalhin, kaya kong dalhin yung mga roles and characters na ipagkakatiwala sa akin. Nagbatang Quiapo ka daw? Yes, that was June 2023. Yun po yung reason. Actually, Batang Quiapo, nagbigay siya sa akin ng hint na pagpatuloy ko yung pangarap ko ng bata ako. Matagal ka yung exposure mo doon? Yun yung first talent ko, extra. Nag-extra ka. Pero knowing yung bida natin, wala silang binibigyan na script. Pero nabigyan tayo ng maliit na line. So, tungtuwa ako noon. Yes. At nagsagrada Luna ka daw? Tama ba ako? Opo, yun yung before ako maging diva. Actually, it's showing this July 2024. Sagrada Luna, ang mga bida ay sina Jeffrey Santos, Simon Ibarra, sina Rash Flores, yan yung mga marami pa pong iba. Okay, hindi to sexy ha? Sexy siya, parang indie style. Indie style. So ngayon, ano mga pinagkakabalahan mo? Yeah, katulad sinabi ko kanina, enhance ng acting skills ko kasi I think napakadami ko talagang kailangang matutunan. Pero teka muna, paano yung income mo? How do you support yourself? Kasi siyempre, yung renta ng bahay, yung pag-support sa kailangan sa medicine ng tatay mo, 'di ba, sa maintenance and all. Siyempre sa mga kapatid, di para sa sarili mo pa rin. Paano yun? Hindi na regular yung income mo. Hindi ka ba nagsisisi? Actually, ngayon po, dahil okay na po ang father ko, medyo maluwag na po sa amin. And yung grandma ko din naman, since meron kaming pinyahan sa Pililla Rizal, she can able to give us in na makapagbigay ng content. May naipon naman din po ako from the past. Matipid kasi naman ako eh. Pinyahan? Meron? Uy, baka naman, babigyan mo naman, padala mo kami ng pinya. Sure, walang problema. Talaga, gusto ko ng pinya. Kukunin ko yung number mo. O sige, so walang problema. Okay, ano naman, for our last question, ano naman ang pwede mong impart na mensahe doon sa mga gustong mag-artista, and then yung mga ibang gusto namang maiba naman yung path ng career nila? Unang-una masabi ko, dapat ready kayo. And pangalawa, siguro, huwag kayong magpapakain sa mga negativities. And of course, kailangan maging open tayo sa possibility ng pinasok natin. And kung magbabago naman kayo ng path, make sure na you're really into it and there's no turning back. Diba? And dire-diretso lang. Oo. And yun nga, yung mga upcoming movies, pwede nyo naman din mapanood still in Viva Max.
And yeah, pwede nyo naman ma-search pa until now. So ngayon okay ang tatay mo? Babalik ka pa ba sa pagpapasexy, sa paghuhubad? May maintenance siya eh. He's not totally... hindi talaga pwede. He's not totally fine. And paano ba sabihin? May bago na rin naman nag-manage din sa akin. Okay. And, yun, gusto ko pong pinapakita yung acting skills ko rather than sexy. Kasi di ba maraming, kayo na po nagsabi, una nyo napansin dibdib. Oo. How can I say to people na I have a talent on acting? Kaya una nila makita, ang sexy mo, laki na, ano pang Viva Max, di ba? O ano yung talent ko? Anong makikita ba nila? Well, sa mga taong gusto mag-Viva Max, it's a good opportunity. Napakaganda and matututo talaga kayo ng maraming bagay sa kanila. Kasi magagaling ang mga production, wala akong masabi sa kanila ang gagaling. Maybe for me, it didn't work because nagkaroon nga ng mga complications. Oo, sa father. Ang bait itong anak na, alam mo sa totoo lang, may bilib ako sa'yo, napakabait mong anak. And sana, doon sa international movie na nag-audition ka, makuha mo yun. And sana magkaroon ka pa ng mga international project or mga acting projects sa mainstream. Ayun, maraming salamat sa iyo, Mara. Thank you rin. Thank you. At please invite our viewers, your fans, kung saan kanila pwedeng ma-follow sa mga social media. You can follow me on my YouTube account, Mara Halipa, Instagram Mara Halipa, also on my TikTok, Mara Halipa Official, and FB page, of course. Yeah. At kung sino man ang gustong kunin ka sa kanilang mga projects, sa pelikula, and kung saan man, hindi ba, kanino sila kukontak? I think pwede naman silang mag-message sa akin, pero i-input ko na lang din dun yung email, of course. Oo, sa email. Anong email mo and your FB page? Sa FB page na lang, no? FB page. Okay. Sa email, anong email mo? Pwede ba nating sabihin ang email mo? Of course, marahalipa@gmail.com. marahalipa@gmail.com. Maraming salamat sa iyo, Mara. Thank you po. Bait itong batang to, sa totoo lang. At huwag pong bibitaw dahil sa pagbabalik, may mga chika pa kaming hatid sa inyo. Dito lang sa Mara Avantel Liling!